Breaking news. Sa walang tigil na isinasagawang pag-atake ng puwersa ng Amerika sa mga militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis, dumating na sa punto na kahit na ang pamunuan ng Houthi ay nais na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Amerika at ng kanilang kampo, lalo na nang tanungin si President Donald Trump kung kailan niya ihihinto ang kanilang pag-atake sa Houthis ng Yemen. Ang kanyang sagot ay hindi siya nagbigay ng sign kung kailan ito ihihinto. Maging ang presidente ng Amerika ang nagsabi na ang kanilang ginagawang pag-atake sa Houthi ay isang warning para sa supporter nito, ang bansang Iran. At ngayon, marahil ay mabibigla ka sapagkat merong isang hindi kapanipaniwalang desisyon ang ginawa ng Iran. Bigla itong dumistansya sa Houthis. Ang tanong, bakit biglang iniwan ng Iran ang Houthi sa kasalukuyang laban nito sa Amerika? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Ngayon ay April 5, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa labanan sa pagitan ng Amerika at ng puwersa ng Houthi na sinusuportahan ng Iran at ang biglang pagbago ng desisyon ng Iran sapagat bigla nitong inabandona ang Houthis habang ito ay may laban sa Amerika. Ang balitang ito ay kinumpirma ng mga malalaking news agency sa mundo tulad ng The Telegraph. Noong una ay napakalakas ng loob ng Houthi sa kanilang ginagawang mga pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Malakas din ang loob nito na umatake sa Israel at maging sa mga barko ng United States of America sapagkat hindi ito iniiwan ng Iran. Nariyan ang kanilang suporta pinansyal, suportang armas. Nang maluklok muli bilang bagong Pangulo ng Amerika si Trump, nagdesisyon ito na atakihin ng husto ang Houthis ng Yemen hanggang sa ito'y maubos. Nag-umpisa ang kanilang pag-atake noong March 15 at hanggang ngayon, Abril na, hindi pa natatapos ang kanilang pag-atake. Marami sa mga senior officials ng Houthi ang kumpirmadong nasawi sa mga malalaking airstrike na isinagawa ng Amerika. Mga daungan sa Hodeidah ay winasak. Mga pagawaan ng missile, mga imbakan ng armas ay hindi nakaligtas, maging mga headquarters nito. Marahil ay iniisip ng Houthis, okay lang yan sapagat meron naman tayong supporter. Pero papano kung ang mismong bansa na sinasandalan ng Houthi ay ginigipit ng puwersa ng Amerika? Hanggang sa kahapon mga kaibigan, nag-anunsyo ang pamunuan ng Iran na iwanan na ang Houthis. Ano kaya ang nadarama ng mga militanteng grupong ito? Nabulaga ang mga kapatid ng Houthi gaya ng Hamas at ng Hezbollah sa desisyon ng Iran. Ayon sa pamunuan ng Iran, inutusan na ang kanilang mga sundalo na tumutulong sa Houthis na umiwas na at umalis na sa lugar ng Yemen upang hindi madamay sa giyera sa pagitan ng Houthis at ng puwersa ng Amerika. Sapagkat sa ngayon mga kaibigan ay mas pinaigting ni President Donald Trump ang kanilang laban sa Houthis at lalong-lalo na mga kaibigan, nagpadala ito ng marami mga fighter jets sa Middle East. Maging ang 7 B-2 stealth bomber ay ipinadala na rin ni President Donald Trump bilang banta sa Iran at sa Houthis. Ayon sa ulat ng The Economic Times, na ang desisyon ng Iran na sabihan ang IRGC na huwag nang tulungan ang Houthi. Ito ay dahil sa napakarami ng puwersa na inilagay ng United States of America sa Middle East. At ang rason naman ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei kung bakit nila kinakailangang gawin ang pag-abandona sa Houthi, ito ay upang makapag-focus daw ang buong Iran sa full-scale na gera nito laban sa United States of America. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Kung sakali mga kaibigan na magkagera ang Amerika at Iran, sino kaya sa tingin ninyo ang dihado? Wala bang laban ang Amerika laban sa Iran?
o walang laban ng Iran laban sa Amerika. Ayon pa rin sa ulat ng The Economic Times, mismong ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei ang nagsabi na mas magpo-focus ito ngayon sa Amerika kaysa sa ibuhos ang kanilang mga resources sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Houthis at ng Hezbollah. Ngayon, mismong si President Donald Trump ang nagsabi na ang kanilang ginagawang mga pag-atake sa Houthi nais nitong iparamdam sa Iran na sila ang may kagagawan nito. Kundi walang ibang dapat sisihin sa kaguluhang ito kundi ang Iran. Dagdag pa ni President Donald Trump, nais niyang ipakita sa mga militanteng grupong ito at ng Iran na sila ay seryoso upang makamit ang kapayapaan sa Middle East. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Amerika na ang nagbibigay ng kaguluhan sa Middle East ay ang mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Ayon kay President Donald Trump, ang B-2 Spirit bombers na kanilang ipinwesto sa Diego Garcia sa karagatan ng India ay long-range stealth bomber at meron itong kakayanan na magkarga ng 25 tons of explosive. At mula sa Diego Garcia, ayon kay President Donald Trump, kaya nitong atakihin ang Iran's territory at ang stealth bomber nito ay kayang magwasak ng isang malaking syudad sa loob lamang ng ilang minuto. Now, can you imagine mga kaibigan, 7 sa mga stealth bomber ang ipinwesto ng puwersa ng Amerika sa Diego Garcia. Ang isla na ito ay magkasama ang military base ng Amerika at ng United Kingdom. Ayon sa Amerika, sa pamamagitan ng kanilang intelligence sources, totoo na talagang naghahanda ang Iran. Ang kanilang mga fighter jets at missiles ay nakahanda na. At ang mismong mga Iranian insiders nagsabi na si Ayatollah Khamenei mga kaibigan ay nagpatawag na ng emergency meeting. At sa naturang emergency meeting, pinag-usapan ang Amerika at ang Houthis. Ano kaya ang magiging kapalaran ng Houthis na ngayon ay nakikipaglaban sila sa kanilang sarili na lamang kontra Amerika? Ayon sa mga eksperto na kung ganun na hindi na sila susuportahan ng Iran ay nabibilang na lamang ang gabi at araw ng Houthis. At sa interview ng Telegraph, mismong senior Iranian military official ang nagsabi na hindi kakayanin ng Houthis ang kanilang laban sa Amerika. Sinabi rin mismo ng senior Iranian military officials na buwan or weeks or linggo na lang ang itatagal ng Houthis. Ano ang inyong masasabi tungkol sa desisyon ng Iran na huwag nang suportahan ang Houthi? At makatarungan din ba ang ginagawa ng puwersa ng Amerika sa araw-araw at gabi-gabi na kanilang pag-atake sa Houthis ng Yemen? Ito ba'y makatarungan o kalabisan? At mga kaibigan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, maaaring isubscribe lamang ang napakaliit na channel na ito upang ikaw ay maging updated. At sa lahat ng aking mga kababayan na nasa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat po kayo. Sa ating mga kababayan na nasa Israel, shout out sa inyong lahat, mag-ingat din po kayo. Sa Middle East, sa mga OFWs all around the world, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!